Hollywood TV. Nanlaki ang mata ko. Ito ay ang dimlilit condo unit na matatagpuan sa ikatlong palapag ng isang malaking gusali na pag-aari ng aking ex-husband kung saan ako napadpad. Tumigil na sa pagdurugo ang sugat, ngunit ang mantsa ay nag-iwan ng pangmatagalang marka sa aking puting long sleeve na kahit ni Zonrox ay hindi mabubura. Grabe ang pintig ng sugat ko sa ulo. Hindi ko pinansin ang sakit at nilabanan ko ang pagkahilo. Itinuon ko ang atensyon ko sa kwarto. Ang matinding takot ang bumalot sa aking puso nang makita ko si Angela, nakasuot pa rin ang kanyang puting virginal na wedding gown, ang kanyang mga daliring nakasuot ng puting guwantes ay nabahira ng sariwang dugo. Umupo siya sa kama na may kakisigan na para bang kukunan ng photographer ang kanyang prenup photos. Pero imbes na sariwang bouquet ang hawak niya, barilyo na mahigpit niyang kapit sa kanyang mga daliri. Matapos niyang malaman na gising na ang kanyang bihag, ang kanyang mga labi ay umabot sa isang sadistikong ngiti na nagdulot ng mga panginginig na gumagapang sa aking balat. May laman ang baril na hawak niya, at nakaramdam ako ng matinding takot para sa buhay ko. Angela was a devil in disguise, hindi siya magdadalawang isip na tumalsik ang utak ko sa walang bahid na puting sahig, gamit ang baril. Kung magagawa kong tumalon sa bintana, magiging isang himala kung makakaligtas ako sa nakamamatay na pagkahulog. Madilim sa labas. Walang posibilidad na may makakita sa akin kaagad pagkatapos tumalon sa ikatlong palapag ng isang gusali. Kung lumangoy ako sa ibabaw, mauubusan ako ng hangin bago ako makarating sa destinasyon ko. Mamamatay ako sa pagkalunod. Gising ka na pala, bumangon si Angela sa kama, at wala na akong oras para mag-isip ng ibang paraan para makatakas. Nakatutok ngayon ang mga mata ko sa mga galaw niya. Pinaglaruan niya ang baril gamit ang kanyang mga daliri na hinayaan itong tumalbog pabalik-balik sa kanyang mga palad, hindi natatakot na baka hindi niya sinasadyang mapaputok ang baril. Namula ang mata ko sa galit. Kung nakakamatay ang tingin, dapat patay na siya sa oras na binaril ko siya ng mga punyal. Si Angela ang walang pusong salarin na hinampas ako ng malakas sa ulo gamit ang baseball bat. Hindi siya kontento na kunin ang dating asawa kong mag-isa. Halatang gusto niya ring kunin ang buhay ko. Siguro nagtataka ka kung bakit ka nandito, diba? At sa ngayon alam mo na siguro kung bakit, Monica. Ngumiti na naman siya. Nais kong tanggalin ang ngiti sa kanyang mukha, gamit ang aking mga kuko. Sana mabulok ka sa impyerno pagkatapos mo akong idispatcha. Hinding-hindi mo maitatago ang katotohanan. Ikaw, maaari mong baguhin ang iyong katawan pero hindi mo mababago ang bulok mong ugali. Dumura ako at pinagmasdan ang mukha niya na napalitan ng pangit na maskara ng galit. Dumugo ang labi ko sa suntok matapos tumama ang baril sa labi ko. I swear, hindi ko ginustong pumatay ng tao, sa paraang gusto kong patayin siya ngayon. Don't you dare insult me. Napahiyaw siya, pinaghahampas ang mga braso sa galit. You must learn how to respect me. You don't deserve an ounce of my respect. Sigaw ko na may kabangisan, nagngangalit ang mga ngipin ko sa galit. Ang respeto ay nakukuha, hindi ibinibigay. Ang isang homewrecker na tulad mo na walang respeto sa sarili ay walang karapatan sa isa. 2 beses akong tinamaan, pero hindi ko na nararamdaman ang sakit. Ang bumubulusok na galit na gustong lumabas sa loob ko ay anesthesia, na nagpamanhid sa akin sa sakit. Gusto kong tumakas mula sa mga lubid, at iuntog ang mukha ni Angela sa dingding. Kung makakatakas lang ako, sasalakayin ko siya na parang mabangis na hayop para lang makaganti. Itigil mo ang iyong mabahong bibig o kung hindi, hihilahin ko ang gatilyo, ikaw na basura, at itatapon ang iyong katawan sa dump site kung saan ka nararapat. Ang aking malakas na pagnanasa na manatiling mabuhay ay sapat na upang patahimikin ako. May dala akong bata, pag namatay ako, mamamatay din siya. Hinding-hindi ko hahayaang mangyari iyon. Hindi kailanman. Ibinalik ko ang tingin ko sa kanya na punong-puno ng sama ng loob at puot, kung saan ngumiti lang siya. Bago kita patayin, gusto muna kitang pahirapan. Napuno ng hysterical na tawanan ang silid. Nagdududa ako. Ang katinuan ni Angela sa pagitan ng nagngangalit na mga ngipin, at nakakunot na mga kilay. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay si Vienna. Hindi mo masisisi ang sinuman, Monica. Isa kang walang muwang na little girl na biglang nag-conclude. Sinamaan ako ni Angela ng isang masamang ngiti, ang isa na kinaiinisan kong makita sa kanyang mga labi. Ang kanyang walang pakundangan na pagtatangka na kaladkarin ang pangalan ng aking patay na daughter ay nagsunog sa akin ng galit.
Hindi pinansin ang galit na titig na binaril ko sa kanya, tinanggal niya ang dugo ang guwantes mula sa kanyang mga daliri at itinapon ito sa sahig. I was so damn sure na sa akin ang dugo. Kahit paano ko patahimikin ang sarili ko sa lohikal na pangangatwiran ko, hindi mawawala ang bumubulusok na galit sa loob ko. Galit na galit ako na kaya ko siyang patayin, kung hindi nakagapos ang mga daliri ko. How dare this woman who was nothing but a plastic silicone, cheap enough to become a married man's lover blame me for killing my daughter? Wala kang narinig sa akin noong ninakaw mo si Gabriel. Kinuyong ko ng mahigpit ang aking kamao, hanggang sa namutla ang aking mga buko sa lakas at nagpatuloy. But to drag Vienna here, and blame me for her death. I will never forgive you for that. Idinagdag ko, ang mga salita ay binibigkas sa isang nakakagulat na kalmado na paraan, sa kabila ng pagnanasa na mapunta ang isang malakas na sipa sa kanyang puwitan. Oh, natatakot ako, Monica. Iniangat niya ang kanyang mga mata. Bigla kong hiniling na hindi na ito bumalik sa normal. Kung hindi ka tumakas noong gabing iyon, buhay pa sana ang anak mo. Alam mo kung bakit, si Vince, ang stepbrother ni Gabriel na nakita mong kasama ko sa kama noong gabing iyon. Walang pinagbago ang pag-amin ni Angela. Galit pa rin ako kay Gabriel. Walang kahit anong paliwanag ang makapagpapatunaw sa pusong nanigas at namamanhid sa sakit. Ngunit ang galit na naramdaman ko sa kanya ay lumaki ng 10 ulit, ngayon ay kasing laki na ng isang halimaw. Mula sa likuran ko, unti-unting lumuluwag ang mga buhol ng aking mga daliring nabugbog. Nangangati akong ihagis ang mga pinahirapang daliri na iyon sa kanyang magandang leeg, hanggang sa mawalan siya ng hininga, at hanggang sa siya ay naging patay na manikin. Kita mo naman bago ko nakilala si Gabriel, lover ako ng nakababatang kapatid niya. Alam mo kung gaano niya kaayaw si Gabriel sa halos lahat ng bagay. Nabulag ako sa pagmamahal ko sa kanya hanggang sa pumayag akong maging kagamitan para sirain ang marriage mo kay Gabriel kung saan nagtagumpay ako. Siya'y ngumiti, ang malumanay, matagumpay ng ngiting iyon na niloko ang lahat sa katamisan nito. Dapat karma niya iyon. Nagkunwari akong interesado habang nagpatuloy siya sa kanyang pagsasalita. Sa likod ko, ang mga daliri ko ay gumagawa ng mga kababalaghan para makalas ang pagkakatali ng lubid, na pumipigil sa pagdaloy ng dugo sa namamanhid kong mga daliri. Since you opened your love interest, I guess ang lalaking kasama mo sa loob ng Golden Bond Store ay hindi si Gabriel. It was Vince Wright, I said pertaining to my ex-husband's younger brother. Nabigla, tumigil ang kanyang kalokohan. Nagsalubong ang kilay niya sa pagkalito. I guess that's a yes. Sabi ko sa halip nang hindi siya makasagot. Ngayon na nagawa kong pagsamasamahin ang impormasyon, ito ay may katuturan. Noong araw na namatay si Mommy, na unang dumating si Gabriel sa ospital, imposibleng lumipad ito mula sa tindahan ng alahas hanggang sa ospital. Ang totoo, si Vince ang nakita ko kasama si Angela noong araw na iyon. When surprise subsided, she smiled, flashing me her pearly white teeth. Yes, it was Vince. We bought our wedding ring together. Kinumpirma niya. Napawi ang ngiti niya, umasim ang mukha. Pero gusto ka pa rin ng bastard na yun. I received a murderous glare from my captor. Dahan-dahan, she made her way towards me. Ang laylayan ng kanyang nakamamanghang beaded gown ay nakasunod sa kanyang likuran habang maganda ang kanyang paglalakad, maliban na lamang na si Angela ay hindi isang reyna kundi isang mamamatay tao. Maaari mong isama sina Vince at Gabriel na mag-isa, at wala akong pakialam. Ang pangungusap ay nagpadala ng isa pang suntok na lumipad sa aking mga pisngi. Ang masakit na sampal ay nag-iwan ng pulang bakas sa aking maputlang balat. Sabi ko tumahimik ka. Sa wakas, nakatakas ang mga daliri ko sa tali. Sinugod ko siya, ang pag-atake ay nagpalipad ng baril sa hindi niya maabot. Bumagsak siya sa sahig at sinamantala ko ang pagkakataong sampulin ng paulit-ulit ang mukha niya, hanggang sa hindi ko na maramdaman ang mga palad ko. Buntis si Angela, buntis din ako, and that makes us even. Hindi ko na malaya na hawak na niya ang baseball bat, nang dumapo ang suntok sa balikat ko, nahulog ako sa kanya. Gumulong-gulong ako sa sahig, nanginginig sa sakit. Mabilis na kinuha ni Angela ang baril at itinutok sa direksyon ko. I guess oras na para mamatay ka. Magiging problema kung tatakas ka. I pulled myself together, sa kabila ng sobrang sakit, bumagsak ako sa sahig para habulin ang aking paghinga. Gumapang ako palayo kay Angela, sinusubukan kong maging malayo sa kanya hanggat maaari. Biglang nasa likod ko na ang salamin na bintana, wala na akong puwang para makatakas. Ilang metro ang layo sa akin, tumayo si Angela, naglalaro sa kanyang mga mata ang nakamamatay na kislap.
Sobrang sigurado ako, seryoso siya sa pagpatay sa akin ngayong gabi. Napakalamig niya, parang mata ng manika na walang emosyon. Buksan mo ang surprise ko para sa'yo. Utos niya na obligado ako sa takot na hatakin niya ang gatilyo. Pinunit ko ang envelope, sinalubong ako ng pinakamalaking pagkabigla sa buhay ko. They were Polaroid pictures. Isang babae ang nasa kama, nakahubad, nakaakbay sa isang lalaki. Ang babae ay ako. Memories, memories. Bumalik sa akin ang pagbaha. Hindi naging panaginip ang lahat. Ito ay totoo. Naloko ako, na-set up, at nalinlang. Alam ko kung bakit ganoon na lang ang galit ni Gabriel sa akin. Napahawak ako sa dibdib ko, nagsisimula na itong manikip, sinasaksak na sakit na ngayon ang umaatake dito. Libu-libong karayom ang tila tumutusok sa puso ko. Napapikit ang mga mata ko, ang mga alaala na akala ko ay panaginip lamang, totoo pala. Habang dahan-dahang inaabsorb ng aking mga mata ang nakalarawan, ngayon ay nakakalat sa aking kandungan, nagsimula akong magkaroon ng malinaw na paggunita sa lahat. Birthday noon ni Vince, hindi pa niya naipapakita ang tunay niyang kulay. I was too damn naive para maniwala sa kabaitang ipinakita niya. Isang inumin, lumapit sa akin ang nakababatang kapatid ni Gabriel, nanlilisik ang mga mata na may kasiyahan, habang tumabi sa akin sa sofa. Ngumiti si Vince, pero hindi kumikibo ang mga mata niya. Right at the moment, alam kong may mali. Nasaan si Gabriel? Hindi ko siya mahanap. Sinabihan niya akong maghintay sa sala, ngunit hindi siya nakabalik ng mas maaga. Inilibot ng mga mata ko ang pinto. Gabi na, tapos na ang party at nagsilabasan na ang mga bisita sa gate, pero hindi pa bumabalik si Gabriel. Water. Alok ni Vince. Yes please. Pumayag din ako sa wakas. May dumaan na waiter, may ibinulong siya sa tenga niya. Kinakabahan akong kumalma sa upuan ko na hindi pinansin ang pagrampa ng puso ko. Maya-maya ay bumalik na ang waiter, inabot sa akin ni Vince ang baso. Nag-aatubili akong kumuha ng tubig at humigop. Tapos nahihilo ako, too damn dizzy. Pagtayo ko unsteady yung posture ko, lumanding yung likod ko sa sofa. Here, let me help you. Binuhat ako ni Vince, wala na akong lakas, kulang ako sa lakas para itulak siya palayo. Pinahintulutan ko ang aking sarili na madala. Ano bang nangyayari sa akin? I felt so hot all over, natupok ako ng imaginary fire. Ang karnal, erotic na mga imahe ay tumatakbo sa aking isipan. Tapos, hubot-hubad ako sa kama, and so Vince, humiga ako sa ibabaw niya, astride his thighs. Holy shit Monica, Vince, I will kill you for this. I will kill you I swear. Galit na sigaw ni Gabriel sa pinto na biglang bumukas. Pilit akong inihagis sa kama, nakasubsob ang mukha ko sa unan. Nakarinig ako ng mga sipa, tapos mga suntok. May humihingi ng tulong pero unti-unti nang nawawala ang mga boses. Pumikit ang mga mata ko, at nakatulog ako. Nagising ako kinabukasan na hindi ko na maalala ang lahat. I forgot I was drugged, and so the incident last night as well. Fast forward. Congratulations Mrs. Anderson, you're pregnant. It's a baby girl. Ibinigay sa akin ng doktor ang resulta na malinaw na naging positibo. Natigil ang pag-iisip ko sa kalagitnaan ng dumapo ang aking tingin sa mga kalat ng mga larawan sa aking kandungan nang may makita akong isang envelope. Test ng DNA. Nakasaad dito. Nakabukas na ang envelope, nanginginig ang mga daliri ko habang nagmamadaling hinatak ang laman, at binuksan iyon para mabasa ko. Based on the DNA analysis, Mr. Gabriel Anderson is not the father of. Napatigil ako sa pagbabasa, laking gulat ko nang makita ang pekeng resulta. Hindi ka panipaniwala, ang resulta ay napuno ako ng pangamba at galit. Pinunit ko ang papel sa pinakamaliit na piraso. Kasinungalingan, kasinungalingan, kasinungalingan. Paano ka makakagawa ng ganyang kasinungalingan? That's considered tampering, you lying son of a bitch. Sigaw ko, hindi ko na napigilan ang emosyon ko. Walang nangyari sa amin ni Vince ng gabing iyon, dumating si Gabriel sa tamang oras para iligtas ako. Itinapon ko sa tabi ang natitirang mga larawan. It was nothing but Photoshop Polaroids showing I was having illicit affairs with different men. Siyempre, lahat sila ay gawa-gawang katotohanan. I swear sisirain ko ang buhay mo Monica. Parang sirang record ang banta ni Vince sa loob ng ulo ko. Hindi ko na kaya, tinakpan ng mga daliri ko ang tenga ko. Bumagsak ang mga luha sa aking pisngi. It's time Monica, bago ka mamatay. Walang magawa, napanood ko. Itinaas ni Angela ang baril sa direksyon ko.
Ipinikit ko ang aking mga mata, pinulupot ang aking mga braso ng maingat sa aking sinapupunan. Masyadong fast forward ang mga pangyayari ngayon. Nawala sa isip ko ang lahat. Sa gitna ng malakas na pagkabasag ng salamin, naramdaman ko ang matinding sakit sa paligid ng dibdib ko, may dugo. Napakaraming dugo. Pagkatapos ay nahuhulog na ako sa ikalimang palapag ng gusali. Ang pakiramdam ay tulad ng pagbagsak sa Ferris wheel, maliban kung ito ay 10 beses na mas masahol at nakakatakot. Pumikit ako bilang pagbibitiw. Hinahayaan ko na ngayon ang tadhana kung karapat-dapat ba akong mabuhay o hindi. At dito na po, nagtatapos ang part 12 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.